I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong very good news. And this is breaking news guys ha. Siguro naman mga kababayan, kilala nyo po si Mary Jane Veloso. O, ang ating kababayan na kung saan ay nakulong po sa Indonesia. 2010 pa po yan dahil sa drug trafficking. Talagang maingat dapat tayo ano. At ito ang good news sa wakas. Sa matagal ng panahon, dalawang pangulo na nagdaan mga kababayan, mapapauwi na siya sa Pilipinas under the Marcos administration. Saan kayo niyan? Biro nyo, 2010 under the Aquino administration sa panahon ni Panot. Ito yung sinabi para kompleto detalyado. Basahin ko din guys yung statement ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. DFA confirmed talks with the Indonesian on Mary Jane Veloso's possible transfer to PH. Ay wow, grabe. Alam nyo guys, ang buhay ng isang tao ay napakahalaga. Di ba? Nasa batas. At nasa batas din ng Diyos yan. Pag inutang mo ang isang tao, mga kababayan, halimbawa lang, patayin mo, di ba? Anong kapalit? Di ba, life in prison? Without bail. Ika nga, buhay ang inutang mo, buhay din ang kapalit. Siyempre, pag kinitil mo isang tao, makulong ka, life in prison, walang bail, doon ka natatanda, doon ka mamatay. Ganun lang kasimple. So, dahil dito mga kababayan, napakamagandang news na ito. At kudos kay Pangulong Marcos Jr. Friend to all, enemy to none. Yan po ang resulta ng isang pinuno na tulad ni Pangulong Marcos Jr. Talaga naman palakaibigan. Maganda ang relasyon niya sa mga presidente or world leaders. Nakita nyo naman guys. Kung gaano sa kagaling mamuno at makisama sa mga bansa. Ito ang resulta na taliwas doon sa mga sinasabi ng mga anti-Marcos, puro travel ng travel. Alam nyo, ang pag-attend ng isang pangulo sa summit, sa APEC, mahalaga po yan. Kasi mga world leader ang makakasalamuha mo dyan, makakasama mo. At doon mo makikita si Pangulong Marcos Jr. Talagang nag-uusap sila. 'Di ba? Palakaibigan si Pangulong Marcos Jr. Hindi palaway ito. Ganyan ang totoong leader. Friend to all, enemy to none. Kaya yan ang resulta sa pagkikipag uusap or pakikipagkaibigan sa mga iba't ibang world leaders. 'Di ba? Tingnan nyo, nung isang araw, tumawag si President Trump sa kanya. 'Di ba? Hindi nyo akalain na ganun? Yan, ganun dapat. Hindi tulad ng iba palaway. Dahil dito, mga kababayan, congratulations sa pamilya ni Mary Jane sa wakas. I think guys, 30 years old siya that time. Ewan ko kung ilang taon na siya ngayon, mga 40 plus na siguro, no? So dahil dito, ito basahin natin, mga kababayan, ang mensahe ni ating Pangulong Marcos Jr. para patunayan na itong balita na ito ay talagang totoo. So ito mga kababayan, no? Courtesy po ng ating mahal na Pangulo, isang Bongbong Marcos. Ayan, Mary Jane Veloso is coming home. Ay wow, social. Grabe. Guys, malaking achievement to sa isang administrasyon. Kapag ligtas ka ng isang sentensyado na kababayan natin sa ibang bansa pa. Pero dahil sa pakikipag-usap or diplomasya ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. na walang katigil-tigil. Ayan, sabi ko sa inyo And congratulations sa ating lahat and congratulations sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. ang buong Marcos administration. Wow guys, palakpakan tayo. Saan kayo makakita ng ganyang kagaling na Pangulo? Dalawang Pangulo ang dumaan, mga kababayan, panahon pa ni Panot. Arrested in 2010 on drug trafficking charge and sentenced to death. Mary Jane's case has been a long and difficult journey. Tingnan nyo,
Alam nyo, sentence to death, ganun kahigpit guys, ang Indonesian country. Saan kayo makikita? Sana ganyan dito, no, sa ating bansa. Pag nakahuli ka ng isang banyaga, na dapat sentence to death. Pero I think guys, life for in prison yata. Hindi ko sure. Kasi maraming mga banyaga na nahuli dito guys since to 2022 na umupo si Pangulong Marcos Jr. Kaya nga sabi ko sa bilyon-bilyon na nahuli ng mga droga from the local to international, aba, mga kababayan, nakita nyo naman, sumikip ang kulungan. Pero kudos din kay Pangulong Marcos Jr. kasi walang namamatay tulad ng pamumuno ni Digong. Wala kay Digong kasi purtukhang. Kahit man taas mo ang kamay, basta user ka, boom, kasi may reward system, may bayad yun So tuloy, after over a decade, diplomacy and consultation with the Indonesian government, we managed to delay for execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines. Ay nako, talaga naman kudos sa Pangulong Marcos Jr. Biro mo na iligtas mo ang isang kababayan mo na nasa death row, sisintensyahin siya ng kamatayan dahil sa trafficking. Dahil magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr., ito po ang resulta. Kung tutuusin mga kababayan, kung magaling ang mga nakaraan, dapat nailigtas nila ito. Dalawang Pangulo, Panot at Digong, pero walang nangyari. Pero guys mas malala itong si Digong kasi pinabayaan niya si Mary Jane sa totoo lang. Pero wag kayo ito para naman fair naman doon sa mga dilawan. Kudos naman din talaga mga kababayan kay dating Pangulong Panot kasi kahit papano nakikiusap siya sa bansang Indonesia na wag namang isintensyahin si Meridian Veloso sa kamatayan. Kahit papano guys, no? Kudos din naman kay Panot sa totoo lang, no? At nagpasalamat si dating Senador De Lima kay Pangulong Marcos Jr. Biro nyo. Tuloy. Meridian story resonates with many. A mother trapped by the grip of poverty. Diba? Isang nanay. Alam nyo, ang isang nanay, siyempre sa hirap ng buhay niya guys, gusto niya siguro na talagang makapagtrabaho para may sustain sa mga anak. Pero ito ang kinasasadlakan niya. Nakulong siya. Nakakalungkot ganun talaga Who made one desperate choice that altered the course of her life. While she was held accountable under the Indonesian law, she remains a victim of her circumstances. Pero alam nyo, sa totoo lang, sa ating mga kababayan, sana po, huwag kayong magpagamit na kahit sinong sindikato. Hindi natin alam ano ba ang behind sa story ni Veloso, kung bakit yung luggage niya yun ay laman, alam nyo na. Talagang maingat kayo sa mga sindikato. Maaari siguro guys, nagamit siya na isang sindikato, siya ang napuruhan. Hindi natin alam, who knows. That is my only thinking lang. Kasi nahulihan siya mahirap. Sa ating mga kababayan, gumawa kayo ng mabuti, magtrabaho kayo ng mabuti, kaysa naman magpapagamit ka sa mga taong sindikato. Buhay mo ang kapalit dyan. Tuloy. Sabi dito, I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto and the Indonesian government for their goodwill. This outcome is reflection of the depth of our nation partnership with Indonesia, united in a shared commitment to justice and compassion. Thank you, Indonesia. We look forward. Welcome Meridian home. Ay, wow. So, thank you to the government of Indonesia country. Salamat talaga, mga kababayan. That is, God is good all the time. Sabi ko, maraming blessing na dumarating sa Marcos administration dahil mabait itong Pangulo na ito. Biro mo, si Digong at si Panot, walang nagawa. Tingnan nyo. Akala ko ba sabi ni Digong, weak leader si Pangulong Marcos Jr. Now, sino ang mas weak? Ganito pala ang mga weak. Ang dami palang nagagawang maganda. Di ba?
Ngayon, sinabi ko, mga kababayan, ito po yung may statement, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh. Parang ano, binasa na natin yan, guys, ha? Binasa na po natin yan. Oh, di ba? Oh, see? Ayan. Yan po, oh. Binasa na po natin yun. Oh, see? Thank you, Indonesia. We look forward to welcome Mary Jane back home. Ayan. Sinabi ko, mga kababayan, kung bakit nasabi ko kanina, kudos naman kay Panot. Bakit? Paano naman, guys, kahit papano, 2010 na nahuli siya, umaapila din si Aquino that time, si dating President Aquino, umapila siya ng ilang beses. Dahil nasa death sentence ito, guys, kamatayan ang hatol sa kanya nung that time na yan. Kaso lang, ito si dating Pangulong Aquino, kahit papano naman, gumawa rin siya ng kaparaan. Kung ikumpara mo kay Digong, walang ginawa. O, 'di ba? Dahil dito, mga kabayan, sabi ka sa pakikiusap ni dating President Aquino, hanggang doon lang, no? At least na bawasan kahit papano yung pag-alala ng magulang ni Biloso. Saka kausap niya, mga kababayan, siyempre, ang Indonesia, hindi naman po basta-basta na porque pakiusapin mo, papayag sila kaagad. No, hindi. Pero, ganun talaga ang buhay. Hindi rin po nag-success si Aquino. Ganun din si Digong, walang nagawa. Only the Marcos administration. Ayun! O, di ba, guys? Thank you, Mr. President. And thank you sa buong gabinete. Ang Marcos administration. Ano, guys, ang kapalagayan nyo? Ako, masaya. O, di ba? Ito. Ipakita ko sa inyo. Ngayon, sa tatlong pangulo, kung ano ba ang nagawa nila, kung bakit ito si Mary Jane napauwi or bakit hindi ito napauwi sa mga time ng mga past admin. Ito, diba? Si Aquino, si Digong, at si PBBM. O, tingnan nyo yung mga sinasabi nila, okay? Oh. See? Ito si Panot, sabi ni dating Pangulong Aquino, the third. It seems to serve both of our interests that keep her alive to be able to testify. You see, yan po si dating Pangulong Aquino. Kahit paano, guys, gumawa rin naman ng paraan. Although dilaw siya, pangulo siya ng Pilipinas that time, kahit paano gumawa rin. Kudos naman din sa kanya, no? Pero walang nangyari, kumbaga hindi na siya napauwi sa Pilipinas, pero ang maganda rin naman, nailigtas siya sa kamatayan that time. Kaso lang, ang Indonesia, talagang magmatigas. Hindi naman pwede, tulad ng sinabi ko, kausapin mo, absurdo na kagad. Hindi po, malaki kasing kasalanan yung nagawa niya. Biro mo, drug trafficking, mga kababayan, na ba? Matindi po yan. Life in prison without bail or death sentence. O yan, no? Benigno Aquino. Proposing to the Indonesian government to make Mary Jane Biloso a state witness against by the drug syndicate that reportedly victimized her. See, yan nga. Sabi ko nga kanina, di ba? Who knows? Baka nagkaroon ng switch sa kanyang baggage o kaya ginamit siya ng sindikato. See? Yan. Sana, mga kababayan, gumawa tayo ng kabutihan. Trabaho na lang tayo kaysa gumawa tayo ng kalukuhan tulad nito. Di ba? Sino ang kawawa? Di kayo rin kung gagawa tayo ng kasamaan. Mas magandang kabutihan, guys, no? Ito naman si Digong. Anong sabi niya? Go ahead to proceed with the execution. You see? Saan kayo makakita? Walang pakialam ito si Digong sa kapwa Pilipino. Kaya yung sa war on drugs niya, 30,000 plus ang namatay. Wala siyang pakialam. Ang pakialam niya, yung sarili niya lang. Naging pangulo para sa sarili niyang interes. According to the ex-Senator Trillanes, na sinasabi ni Digong, mahirap daw siya. Huwag kayo, guys. Bilyonaryo yan. Ang daming ari-arian. Sinabi ni Trillanes yan. Ganun din si Sara Duterte. Nakaw, kung matuklasan nyo yung yaman nila, masasabi mo talaga, ill-gotten wealth. Sa totoo lang, hindi kaya kinuha yung mga ginto sa BSP. Di, joke lang, guys. Ayan, Rodrigo Duterte.
as quoted by the President Jokowi Widodo, granting the Indonesian government permission to execute Mary Jane Biloso September 12, 2016. Oh, biro nyo yun. Ito naman kay Panot, April 28, 2015. You see guys? Oh, tingnan nyo. Si Digong. Oh, ano sabi niya? As quoted by President Jokowi Widodo. Nag-iba na ba ang Pangulo ng Indonesia ngayon? I'm not, correct me if I'm wrong guys. Granting the Indonesian government permission to execute Mary Jane Biloso. Ay, sus, Maria Joseph Santa Clara Marimar, ewan ko ba kung bakit sinasamba ng mga DDS na ito. Kung alam lang namin guys, noong 2016, di na namin binuto ito si Digong. Kumbaga nagsisi talaga kami. Nagsisi din ako kung bakit kinampanya ko si Sara Duterte. Pero go ahead to proceed with the execution. Oh my goodness. Ito ang totoong weak leader, mga kababayan. Di ba? Siya ang totoong weak leader. Because si Digong, wala naman talagang experience yan sa pamumuno Only mayor lang. Kung kumpara mo kay Pangulong Marcos Jr., total package yan, mga kababayan. Anong sabi? Sinabi ang ating mahal na Pangulo, we managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines. What the heck? Ay, naman, parang na tears of joy naman ako dito sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Ferdinand Marcos Jr. Announcing Mary Jane Biloso will soon return to the country. November 20, 2024. You see, mga bes, kahapon, saan kayo makakita niyan? Kaya saludo tayo kay Pangulong Marcos Jr. Kung sino man ang pinaka-the best na mga mamuno or presidente ng Pilipinas, walang iba kundi ang dating Pangulong Marcos Sr. at ang Junior. Di ba? Happy ba tayo? Syempre, happy tayo, guys. Alam nyo, tulad ng sinabi ko, mahalaga ang buhay na ang isang tao. At malaking achievement yan sa isang administrasyon pag iniligtas niya sa kamatayan ang isang kapwa niya sa ibang bansa. And that is it. Diba? And this is it. Nangyari. You see, ito po ang mahalaga sa isang Pangulo kung bakit pumupunta siya sa mga Asian Summit, sa APEC na yan, or International Forum for World Leaders. Ito po ang resulta. Why? Mahalaga ang pakikitungo ng isang pinuno ng bansa sa mga world leaders. Kasi si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, in fairness naman talaga sa kanya, friend to all, enemy to none, very friendly ito, guys. Napakabait, hindi pala away. Well, I think, yan siguro isa sa mga reason kung bakit ang Panginoon, talagang binibless niya ito, si Pangulong Marcos Jr. because super bait ito, guys. Kahit yuyurakin mo ang pagkataon niya, alipustain mo, pero tingnan mo, may respect ba? Wala. Nakangiti. Bagkos ang ipinakita niya po, ang pagmamahal, pagtulong sa mga maralita. Lahat. As long as Pilipino ka, makikinabang ka sa mga magaganang programa niya. And this is blessing, guys, sa kanyang administration. Mary Jane Biloso, nakaligtas sa kamatayan. Talagang death sentence siya. Pero dahil dito, mga kababayan, mahirap din ang buhay ng kanyang pamilya. Tuwang-tuwang pamilya nito. At, ayon po kay sekretary ng DMW, DMW, kay si sekretary, Secretary Kakdak. Ito po yung sinabi ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW, migrant workers. Ito, kung ano man ang pangangailangan niya, as we can coordinate this with the proper authority and provide it accordingly. Kung ano man ang may bibigay ng DMW, and of course, yung pamilya. As I mentioned, we will keep in close touch with Nanay Celia at family here in the Philippines. If it entails
having to facilitate or assist the family of Mary Jane to visit her or to see her, then we will do so. Oh, you see guys? So I think yang sinabi ni Secretary Kakdak, mabibigyan guys ng mga kaukulang tulong. Siyempre, nandoon na kasi mahirap din ang buhay nito ni Mary Jane, kawawa naman talaga din. Pero ayon po doon sa balita na nabasa ko at narinig ko, pagdating niya sa Pilipinas, I think sa Mandaluyong siya ilalagay, doon sa kulungan ng mga babae. Pero hindi, yun guys ang narinig ko. Correct me if I'm wrong, pero yun. Pero hindi pa natin alam kung ano ang desisyon ng Pangulo sa kanya, mga bes, ha? Abangan po natin yung updates na yan at i-upload din naman natin yan. Ha? So, dahil dito mga kababayan, ito po yung mga panawagan, ha? Ito po yung mga panawagan. Tingnan nyo mga to. O yan, panawagan Bongbong Marcos, appeal for clemency for Mary Jane. Biro nyo yun? Ha? President, we do grant clemency for human. Sabi ko sa inyo sa totoo lang mga kababayan, itong mga panawagan nila, granted kaagad. Ito, abangan natin ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso, and congratulations po naman sa atin lahat. Mayroon tayong Pangulo na talagang masigasig, no, sa pakikipag-usap. Alam nyo, minsan masasabi ko makulit si Pangulong Marcos Jr. Siyempre guys, no, follow up ng follow up yan. Yung pakikipag-usap niya, no, with humble heart. Naku, talaga naman, God is always good for the Marcos administration actually. Maraming blessing that is a blessing. So, hindi lang yan guys na. Ito pa. Ito pa guys, sabi po ng ABS-CBN, Cesar Veloso said his family was excited for President Marcos Indonesian trip. Hopefully, it could end Mary Jane 12 years in jail. Nung pumunta ito si Pangulong Marcos Jr. sa Asian Summit the time guys, no? So, inaasahan po ng pamilya niya na makiusap ang Pangulong Marcos Jr. kay President ng Indonesia that time. Pero sabi ko nga, hindi po madali na gawin yan dahil malaking pagkakasala po yan sa batas nila. So, time will come. Kaya ito na yung time na talagang granted na ang wish ng kanyang mga magulang. Sabi po dito, sana huwag naman niya po pababayaan dahil pangatlong presidente na po siya. Ang dalawa, walang nagawa. Ang pag-asa na lang namin siya. Yan ang sinabi ng kanyang magulang. Ayan guys, kita nyo yan. Ayun guys, nakita nyo yan. Sana man lang naman talaga, na mabigyan din silang tulong guys. Kasi mahirap din ang pamilya ni Mary Jane, kawawa din naman sila, So dahil dito mga kababayan po, ano po ang kapalagayan nyo? Ako masaya. And thank you Lord. No, kasi ang Diyos ang higit sa lahat ang gumawa ng kaparaanan at ginamit lang niya ang Pangulong Marcos Jr. sa kagalingan. Thank you guys for watching. And of course guys, congratulations sa Marcos administration, especially to our beloved president. Thank you for watching again. Bye 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 and babus. God bless Philippines. See you again guys. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo updates. Okay?